sa buwan. Noong unang panahon, mayroong isang Diyos na nagngangalang Tadhana. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha sa mundo. Si Tadhana ay mayroong dalawang anak na may maliwanag na mga mata. Isang anak na lalaki na nangangalang Kapulakan at isang babae na nangangalang Mayari. Ang ilaw na nagbibigay sa mundo at nagbibigay daan sa mga tao, mga hayop, mga ibon at mga isda ay nagmula sa maliwanag ng mga mata ni Kapulakan at Mayari. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal sila ng lahat ng mga nilalang sa mundo. Tulad ng mga nilalang na nilikha niya, labis din ang pagmamahal ni Tadhana sa kanyang dalawang anak. Pinaranayan niya ang mga ito habang sila ang pinangaga at naglalaro sa paraiso kanyang nilikha. Dahil ang mga mata nila ang Kapulakan at Mayari ay patuloy na nagmimili, walang dilim ang mukha kahit minsan sa mundo. Lumipas ang mga taon, naging mahina si Tadhana, bunga ng kanyang pagtanda, at hindi nila kayang tumulong sa napakalawang na mundo. Nagsimulang mag-away sina Kapulakan at Mayari. Nagtalo sila kung sino ang dapat tumulong na ngayon kahida na ang kanilang anak. Ako ang lalaki, kaya dapat na ako ang papalit sa trono ng ating ama. Sabi ni Kapulakan. Ako ang mamumuno sa mundo sa ayaw ko sa gusto mo. Ang mga mata ni Mayari ay sumilay sa galit at silalim. Dahil naman sa ako ay sa babae, ay hindi namamahulog wala akong kapangyarihan ng mundo. May karapatan din akong bumalik sa ating ama. Limala ang alitan ng mga gabi hanggang sa hindi na kaya pagkahayag ng mga salita ang kanilang mga nararamdaman. Kaya hinamon nila ang isa't isa para sa isang laban. At kung sino man ang mananalo ay siyang papalit sa kanyang ama. Si Kapulakan at Mayari ay agad na nagtungo sa kanilang larangan ng labanan at ginamit ang kanilang kapangyarihan laban sa isa't isa. Pantay ang kanilang lakas at kapangyarihan, kaya't mahirap hulaan kung sino ang mananalo. Pabalik-balik na nag-aaway ang magkapatid hanggang sa tinamaan ni Kapulakan si Mayari sa mata. Napaupo si Mayari sa kawalan ng pag-asa sapagkat ang isang mata niya ay nag-iba na. Ang daming maliwanag ng mga mata ay naghiwag na. Umiling ang isang mata ni Mayari at kaliniwan na lamang ang kulay nito. Nang makita niyang umiiyak ang kanyang kapatid, naawa si Kapulakan at sinabi, Huwag na tayong mag-away pa, Mayari. At hindi natin magpantay ang oras ng buong mundo. Sumang-ayon naman si Mayari at muling nagkasundo ang magkakapatid. Mula noon, hinati ni Kapulakan at Mayari ang oras ng kanilang pamumuno sa mundo. Ngayon, si Kapulakan ay kilala natin bilang araw, at si Mayari ay kilala natin bilang buwan. Tuwing si Kapulakan ay nasa trono, ang mundo ay puno ng matihan na tuloy. Ito ay dahil sa dalawang mananingin na mga nakakaya. Kapag oras naman ni Mayari para mamulo, ang mundo ay nababalot ng malalim at banayad na ilaw sapagkat isang maliwanag na pananalaman ang nalilang sa kanya. Dahil sa kasunduan na naganap, natuturo ang magkapatid na mamuno sa mundo ng matayan.
Kayo mga bata, masaya ba kayo sa pinanood ninyong video? Naintindihan niyo na ba? Oo, guro. Ulitin natin o hindi na? Ngayon, naalala niyo ba ang sinabi ko kanina na magkakatanungan si guro? Opo. Ngayon, gagamitin ko ang aking magic stick. Dito ko, tingnan kung sino ang sagot sa aking mga katanungan. Ang unang pangalan ay si Aubrey. Pwede ka bang magdalito sa harap? Dito ka, kita ka sa mga katanungan. Ano, Aubrey, tatanong kita. Ano ang gusto mo? Number 1 or number 2? Number 1. Number 1? Bakit number 1? Kasi yan siya yung una. Sige, kasi ito yung sagutan. Mamaya muna, may isa pang katanungan. Gusto ko lang punta dito sa harap ay si Angela. Ito ka sa harap. Dahil pinuhan ko bilang number 1, ito kayo sa harap. Pakita sa katanungan. Ang unang sagot ay si Aubrey. Unang tanong. Ano ang naging sanhi ng pagkatalo ni na ako, Lakay at Mayari? Okay. Ang sanhi ng pagkatalo ni na ako, Lakay at Mayari ay dahil pareho silang gusto mamuno. Dahil pareho silang gusto mamuno. Ano pa? Okay, so, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan kung sino ang mas karapat-dapat na mamuno sa trono ng kanilang ama. Ang husay naman yung Aubrey. Pwede pa naman yung Aubrey. Ngayon naman, si Angela naman. Ito ba? Magkarapan nila ka lang. Anong simbolo ng kalikasan ang iniuugnay sa kanila? Picture si Apo Lakay po is araw po si Mayari po ay buwan. Kung gagawin naman ng mga estudyante ko, gawin naman ng mga nila. Kitang naintindihan ninyo ang aking pinakitang video sa inyo. Ngayon, gusto ninyo ba ng pangkatang gawain? Oo, gusto ba? Sige, kung gano'n, ang ating pangkatang gawain ay sundan sa laban ni na Kulaki at Mayari. Ito ang panunod ko. Ang inyong gagawin, ganito. Dahil isang grupo lang ang pwedeng gumawa
Kaya, bigyan ko kayo ng 5 puntos. At ang muli, pamamahala ng oras at yung oras na binigay ko ay hindi naman sobra, kaya bigyan ko kayo ng 5 puntos. Pakibilang mga bata, 5, 10, 15, 20. Ang inyong puntos ay nagkaroon ng 24. Bigyan natin ang palakpakan ng mga sarili.
class? Bago niyo sagutan, basahin ko muna ang tanong ng inyong individual activity. Sabi dito, sulat ang sa test 1, nakikita niyo dyan, sulat ang hindi sagot para sa metodology ang tinatalakay at sulat lamang ang tamang sagot. At sa test 2 naman, for quiz to quiz essay, ang katanungan dito ay, ano ang natutunan mo mula sa metodologiya ni Natulaki at Mayari na maaaring mo sa buhay at pagkakawa? Dito sa bandang essay mga bata, kahit yung simpleng pananaw lang ninyo, hindi naman mali ang wala namang mali pananaw. Basta sagutan ninyo. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ng inyong individual na activity. Hindi na kayo magsimula. Okay, tapos na ang minuto ninyo mga bata. At the count of 5, pass the paper in front of you. 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, gusto nyo na ba umuwi? Oo, umuwi. Hindi ko marinig. Gusto nyo na ba umuwi? Uwi na po. Uwi. Siguro, bago yan, atin muna, bigyan ninyong takda at rin. Ilabas ang inyong mga papel at sulat ang inyong takda at rin. Ang inyong takda at rin, sabi dito sa panundo, isagawa ang mga susunod na gawain para mapalalim ang inyong pagkaunawa sa aralin at lakay o akulaki at mayani. At matutunan kung paano mo ito maiuugnay sa iyong pang-araw-araw na buhay. So, bumuo kayo ng inyong personal na metodologiya. Kaya di ba yung mga bata? Siyempre, kaya nyo kasi ang gagawin ninyo.